Sa video na ito, i-recap natin ang Korean thriller na The Call, isang pelikulang maglalaro sa isip mo, magpapatanong sa oras, at magpapatunay na minsan, isang tawag lang pwedeng baguhin ang lahat. Nagsisimula sa eksena kung saan dumating si Soyeon sa nayon kung saan siya lumaki noong bata pa siya at sinundo siya ni Songho upang ihatid pauwi sa kanilang bahay. Malubha ang sakit ng kanyang ina kaya habang nasa biyahe, tinanong siya ni Songho kung dinalaw niya ito sa ospital. Hindi siya sumagot dahil napagtanto niyang naiwan niya ang kanyang cellphone sa istasyon at nag-aalala siya tungkol dito. Pagpasok pa lamang niya sa bahay, nakakita siya ng cordless phone at agad itong isinaksak. Maya-maya, tumunog ang telepono at sinagot ito ni Soyeon. May narinig siyang boses ng isang babae na napagkamalan siyang ibang tao at sinabing baliw ang kanyang ina. Nang mapagtanto ng babae na mali ang kanyang natawagan, agad niya itong ibinaba. Kinagabihan, binisita ni Soyeon ng doktor ng kanyang ina na nagsabing may tumor sa utak ang kanyang ina na maaaring operahan, ngunit napakahirap ng procedure at kailangan siyang dalhin sa isang espesyalista. Umupo si Soyeon sandali sa silid ng kanyang ina sa ospital at sinabi ng kanyang ina na kailangan na niyang simulan ang paghahanda para sa kanyang libing. Labis na nagalit si Soyeon nang hilingin ng kanyang ina na tanungin kung maaari siyang ilibing kasama o katabi ng kanyang ama, kaya nag-walkout siya mula sa silid. Sumunod niyang binisita ang puntod ng kanyang ama kung saan nakasulat na namatay ito noong 1999. Pagbalik ni Soyeon sa bahay, muling tumawag ang misteryosong babae. Napagtanto niya na ang babaeng tumatawag ay sinasabing mula siya mismo sa parehong address. Nang gabing iyon, nagising si Soyeon dahil sa malakas na kalabog sa loob ng bahay. Inimbestigahan niya ito at nakita niyang isang litrato lamang ang nahulog mula sa pagkakasabit nito. Sinubukan niyang isabit muli ang litrato ngunit napansin niyang peke ang pader na pinagsabitan nito at natatakpan nito ang isang lihim na silid. Nang gibain niya ang pader, pumasok siya sa silid gamit ang flashlight at nakakita ng isang kahon na may iba't ibang gamit, kabilang ang diary ng isang batang babae. Habang binabaliktad niya ang mga pahina, nahulog ang isang litrato ng babae. Ipinakita ni Soyeon ang litrato kay Songho at sinabi niyang iyon ay si Youngsuk. Ang bahay ay dating pag-aari ng kanyang madrasta na parang isang shaman. Matapos sabihin ng kaunting impormasyon, nagkunwari si Songho na wala na siyang ibang naaalala tungkol sa panahong iyon. Napansin ni Soyeon na ang litrato ay may petsang 1999, habang pauwi, napansin niya ang isang tindahan na may pangalang Sunhee. Ang babaeng patuloy na hinahanap ng misteryosong tumatawag. Nang gabing iyon, nakatanggap siya muli ng tawag kung saan maririnig ang babae na hysterical na sumisigaw bago siya hatakin palayo sa telepono ng kanyang madrasta. Sinubukan ng madrasta na sunugin si Youngsuk, ngunit nagkaroon sila ng sagupaan at nagliyab ang silid na natuklasan ni Soyeon kanina. Lumapit si Soyeon sa butas na ginawa niya sa pader at nakita niya ang usok at apoy na gumagapang sa hagdan. Makalipas ang ilang sandali, tumunog muli ang telepono at sinabi ni Soyeon sa babae na alam niyang siya si Youngsuk at natagpuan niya ang kanyang litrato na may petsang Nobyembre 26, 1999. Sinabi ni Youngsuk na ika-18 pa lamang, kaya binasa ni Soyeon ang isang bahagi ng kanyang diary mula sa nakaraang araw. Sinuri ni Youngsuk ang kanyang isinulat at nang mapagtanto niyang pareho ito, natakot siya. Ipinaliwanag ni Soyeon kahit alam niyang mahirap paniwalaan na ang teorya niya ay pareho silang nakatira sa iisang bahay ngunit magkaibang panahon. Upang patunayan ito, nakahanap si Soyeon ng artikulo sa pahayagan para sa ika-18 ng Nobyembre at sinabi kay Youngsuk na manood ng balita kinagabihan tungkol sa pagbagsak ng eroplano. Kinagabihan, kumain si Youngsuk kasama ang kanyang madrasta na nagbanta na ibabalik siya sa institusyon kung hindi siya kakain, kaya napilitan siyang isubo ang pagkain. Matapos magalit ang kanyang madrasta, nakita niya ang balita tungkol sa plane crash at muling tinawagan si Soyeon. Mas lalong naging malapit ang dalawa habang ikinukwento ni Soyeon kay Youngsuk ang hinaharap tulad ng pagbabalik ng paborito niyang musikero at mga bagong teknolohiya na tila katawa-tawa pa noong 1999 nang sabihin ni Youngsuk na patay na ang kanyang tunay na ina. At ang babaeng nagpapahirap sa kanya ay ang kanyang madrasta. Ikinwento naman ni Soyeon kung paano namatay ang kanyang ama. Nagkaroon ng sunog sa kanilang bahay noong bata pa siya dahil nakalimutang patayin ng kanyang ina ang gas at namatay ang kanyang ama sa apoy. Noong Nobyembre 21, 1999, dumating ang pamilya ni Soyeon sa bahay ni Youngsuk upang tingnan ito dahil balak nilang bilhin. Sa panahong iyon, buhay pa ang kanyang ama. Tumakbo pataas ang batang Soyeon at natagpuan nila ang silid ni Youngsuk, hinihiling sa kanyang madrasta na buksan ang pinto. Nang lumabas si Youngsuk at napagtanto kung sino ang mga bisita, tinawagan niya muli ang nakatatandang Soyeon at pinakinggan nito ang boses ng kanyang ama. Isang napaka-emosyonal na sandali iyon para kay Soyeon na hindi pa niya naririnig ang boses ng kanyang ama sa loob ng 20 taon.
Naisip ni Yung-suk na siya mismo ang magliligtas sa ama ni Soyeon mula sa sunog. Noong ika-27 ng Nobyembre, ang araw na dapat sana'y ikinamatay ng ama ni Soyeon. Nakatakas si Yung-suk sa bahay nang hindi nalalaman ng kanyang madrasta at nagtungo sa dating bahay ni Soyeon bago sila lumipat. Nanunood ng TV ang batang Soyeon habang pinipinturahan ng kanyang ina ang kanyang mga kuko at may nilulutong tanghalian sa kalan. Umalis sandali ang ina at ninakaw ni Yung-suk ang susi habang naglalaro si Soyeon at ang kanyang ama. Pumasok si Yung-suk sa bahay habang nagsisimula ang sunog. Sa kasalukuyan, nasa kanya na muli ang cellphone ni Soyeon at biglang nawala ang paso sa kanyang binti. Unti-unting nagbago ang buong bahay, pati na rin ang kanyang sarili at ang kanyang silid. Bumaba si Soyeon ng hagdan at lumabas ng bahay kung saan nakita niya ang isang napakagandang glasshouse garden. Pagpasok niya rito, una niyang nakita ang kanyang ina at pagkatapos ay lumitaw ang kanyang ama. Napaiyak si Soyeon nang makita niya ito at niyakap ang kanyang ama. Naikinagulat ng kanyang mga magulang. Maya-maya, tinawagan niya si Yung-suk upang magpasalamat. Naglaan ng oras si Soyeon kasama ang kanyang mga magulang at ibinahagi niya ang bagong musika kay Yung-suk sa pamamagitan ng telepono. Patuloy silang nag-uusap sa paglipas ng panahon at lalo silang naging malapit. Hanggang isang araw, hindi makasagot si Soyeon ng tawag dahil kasama niya ang kanyang mga magulang. Paulit-ulit siyang tinatawagan ni Yung-suk at nagalit nang hindi siya tinatawagan pabalik. Sa paglipas ng panahon, mas nagiging malinaw na hindi maayos ang kalagayan ng pag-iisip ni Yung-suk. Sa isa sa kanilang mga tawag, narinig ni Soyeon ang nakakakilabot na mga sigaw na sinundan ng boses ng madroste ni Yung-suk na nagbabala sa kanya na lumayo kung ayaw niyang masaktan. Noong 1999, nagsagawa ang madraste ni Yung-suk ng isang marahas na eksorsismo. Kumbinsidong iyon ang paraan para pagalingin siya. Paulit-ulit na nakiusap si Yung-suk na tumigil na siya, ngunit ipinagpatuloy ng babae ang pag-usal ng mga dasal at pananakit sa kanya, pinipilit siyang humingi ng tawad sa gitna ng takot at sakit. Kalaunan, bumisita ang madroste sa tindahan ni Son-hee at napansin ang sugat sa kanyang binti, isang palatandaan na may malalim na problema. Sa kasalukuyan, sinubukan ni Soyeon na hanapin si Yung-suk online ngunit walang kahit anong bakas hanggang sa matagpuan niya ang isang balita na nagsasabing namatay si Yung-suk sa isang bigong eksorsismo. Gulat na gulat, agad niyang binalaan si Yung-suk sa telepono na naniniwala siyang mamamatay ito sa gabing iyon. Sa parehong gabing iyon sa nakaraan, kumuha ng kutsilyo ang madrasta at inatake ang higa ni Yung-suk, ngunit napagtanto niyang wala pala siya roon. Biglang sinurpresa ni Yung-suk ang madrasta gamit ang fire extinguisher, napagtagumpayan siya, at pinatay ang kanyang madrasta na naging unang sinadyang pagpatay niya. Pagkatapos nito, tinawagan niya si Soyeon at kalmadong sinabing ayos lang siya, muling isinilang pangaraw. Malaya na sa wakas, lumabas si Yung-suk sa mundo sa unang pagkakataon. Kumain siya ng pagkain gusto niya, bumili ng mga bagong damit at nagsimulang mamuhay ng walang takot. Hindi nagtagal. Naghatid si Song-ho ng mga strawberry sa bahay ni Yung-suk. Inanyayahan niya itong pumasok at masayang ipinakita ang kanyang mga bagong damit. Habang wala siya, binuksan ni Song-ho ang refrigerator at natuklasan ang mga bag na naglalaman ng mga bahagi ng katawan ng tao. Bago pa siya makatakas, bumalik si Yung-suk, galit na galit dahil nalaman nito ang kanyang lihim. Inatake at pinatay niya si Song-ho. Sa kasalukuyan, biglang narinig ni Soyeon ang hikbi ni Song-ho sa telepono na sinundan ng galit na reklamo ni Yung-suk tungkol sa kanyang nasirang damit. Biglang naputol ang tawag. Kinabahan si Soyeon at dali-daling bumaba, ngunit napagtanto niyang hindi kailanman umiral si Song-ho sa kasalukuyang timeline. Hindi man lang siya kilala ng kanyang mga magulang. Nag-imbestiga pa si Soyeon at nalaman ang katotohanan mula sa pulisya, pinatay si Song-ho 20 taon na ang nakalipas. At kalaunan inaaresto si Yung-suk bilang isang serial killer at nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Nang harapin ni Soyeon si Yung-suk tungkol dito, tuluyan na nitong ibinaba ang kanyang pagkukunwari. Sa halip na pagsisisi, nagalit siya at hiniling kay Soyeon na tulungan siyang baguhin muli ang hinaharap at maiwasan ang kanyang pagkakahuli, ipinapaalala na utang ni Soyeon sa kanya ang lahat. Habang muling nagbabanggaan ng nakaraan at kasalukuyan, napagtanto ni Soyeon na hindi niya nailigtas ang isang biktima, kundi pinakawalan niya ang isang halimaw. Sa kasalukuyan, nagmamaneho si Soyeon papasok sa isang tunnel nang bigla niyang makita na unti-unting naglalaho ang kanyang ama sa harap ng kanyang mga mata. Kasabay nito, gumuho ang bersyon ng hinaharap na iyon, parang basag na salamin ng sasakyan. Lumipat ang eksena sa isang takot na batang Soyeon na umatras palayo sa dugo ng kanyang ama at sa imahe ni Yung-suk na pumapatay dito. Nagising ang mas matandang Soyeon sa loob ng tunnel, wala na ang kanyang ama. Lumapit si Yung-suk sa mas batang bersyon ni Soyeon at sinabing kasalanan niya ang pagkamatay ng kanyang ama dahil hindi niya sinagot ang telepono.
Sa kasalukuyan, tumakbo pabalik si Soyeon sa bahay at nadatnan itong wasak na wasak at sa sahig ay nakasulat sa dugo ang mga salitang, "Soyeon, sagutin mo ang telepono." Tumunog ang telepono at hindi na nag-alinlangan si Soyeon na sagutin ito. Pinaglaruan siya ni Yung Sok sa paraan ng pagpatay niya sa ama ni Soyeon, dahilan upang magalit ng husto si Soyeon at magbanta na papatayin siya. Ngunit may isang malaking problema, hindi maabot ni Soyeon si Yung Sok, samantalang hawak naman ni Yung Sok ang mas batang bersyon ni Soyeon na nakagapos sa isang upuan, kaya siya ang may kalamangan sa sitwasyon. Sinabi ni Yung Sok na may isang oras lamang si Soyeon para alamin kung paano siya huhulihin ng pulisya. Kung hindi ay sasaktan niya pati ang kanyang ina. May naisip na plano si Soyeon upang tapusin na si Yung Sok ng tuluyan. Ang plano niya ay ipadala si Yung Sok sa isang lugar kung saan, ayon sa kanyang pananaliksik, ay magkakaroon ng aksidente, at sa paraang iyon, mapapatay siya sa nakaraan. Ipinadala niya si Yung Sok sa isang lokasyon kung saan inaasahang magkakaroon ng pagsabog ng gas. At sinabi sa kanya na doon niya makikita ang lalaking makakatuklas ng kutsilyong may dugo niyang fingerprint. Naghintay si Soyeon na makita ang pagsabog sa kanyang telepono, ngunit nakaligtas muli si Yung Sok dahil umalis siya sa gusali bago ito sumabog. Galit na galit si Yung Sok nang tawagan niya muli si Soyeon. Ipinakita ni Yung Sok kung gaano siya kagalit sa pamamagitan ng pananatili sa linya habang binubuhusan niya ng mainit na tubig ang mas batang Soyeon. At kasabay nito, lumitaw rin ang mga paso sa katawan ng mas matandang Soyeon. Para lalo pang saktan siya, pinatugtog ni Yung Sok ang isang voice message na iniwan ng ina ni Soyeon para sa kanyang ama na nagsasabing susunod siya sa kanila. At hindi pa roon natapos, sinabi rin ni Yung Sok na siya mismo ang tunay na responsable sa pagkamatay ng ama ni Soyeon. Lumabas ang katotohanan na pinatay ng ina ni Soyeon ng gas bago umalis ng bahay noong araw na iyon. At si Soyeon mismo ang nagbukas muli nito sa maling paniniwalang pinapatay niya ito. Sa kasalukuyan, wala nang ibang pagpipilian si Soyeon kundi hanapin ang impormasyong kailangan niya, kaya pinasok niya ang istasyon ng pulisya at ninakaw ang kanyang file. Binuksan niya ang notebook ng pulis at nalaman kung paano talaga nahuli si Yung Sok at kung paano niya ito maitutulak sa tamang lugar sa pagkakataong ito. Natagpuan ni Yung Sok ang lalaking nakadiskubre ng kutsilyong may kanyang fingerprint na inakala niyang naitapon na at pinatay rin niya ito gamit ang parehong kutsilyo. Biglang naglaho ang impormasyong iyon mula sa notebook, ngunit may bagong detalye na lumitaw tungkol sa ina ni Soyeon na naghahanap sa kanya sa lokal na istasyon ng pulisya. Nakita ni Soyeon ang sunod-sunod na pangyayari sa nakaraan sa loob mismo ng notebook kung saan nagpa siya ang pulis na tulungan ng kanyang ina nang malaman nito ang address kung saan dapat pumunta. Ang mag-ama, biglang nawala ang lahat ng impormasyon tungkol kay Yung Sok at muling nagsimulang magbago ang bahay. Tumakbo palabas si Soyeon, ngunit patuloy niyang binabasa na ang kanyang ina at ang pulis ay nagtungo sa bahay ni Yung Sok upang hanapin siya at ang kanyang ama. Nagsinungaling si Yung Sok at sinabing umalis na raw sila ng bahay, ngunit nakita ng ina ni Soyeon ang hairbow ng kanyang anak. Humiling sila ng pahintulot na halughugin ang ikalawang palapag. Ngunit wala silang natagpuan. Samantala, nang bumalik si Soyeon sa bahay sa kasalukuyan, nadiskubre niya na nagkaroon ng malawak at madugong karera si Yung Sok bilang isang serial killer. Bumaba siya sa lihim na silid na natuklasan niya sa simula ng pelikula at nakita niya roon ang telepono. Sa nakaraan, naisipan ng ina ni Soyeon na tawagan ang telepono ng kanyang asawa upang tiyaking naroon pa ito. Ginamit niya ang telepono ni Yung Sok, ngunit imbes na ang kanyang asawa, ang anak niyang nasa hinaharap ang natawagan niya at sinigawan itong umalis na sa bahay. Kasabay nito, hinampes ni Yung Sok si Soyeon sa ulo at naputol ang linya. Sa nakaraan, pinatay ni Yung Sok ang pulis sa harap ng mga mata ng ina ni Soyeon at kinuha ang telepono. Tinukso ng mas matandang Yung Sok si Soyeon habang ang mas batang bersyon niya ay tumatawag sa telepono. Nagagawan sila hanggang sa may tulak ni Soyeon si Yung Sok, mawalan ito ng malay, at makuha niya ang telepono. Isang sabayang habulan ang naganap sa nakaraan at kasalukuyan kung saan hinahabol ni Yung Sok si Soyeon at ang kanyang ina sa parehong timeline. Nagtago silang dalawa sa iisang silid habang kinakatok ng baliw na mamamatay tao ang pinto. Biglang tumunog ang telepono, ang ina ni Soyeon ay tumatawag na ng pulisya, ngunit pinayuhan siya ni Soyeon mula sa hinaharap na kumalma at humanap ng sandata. Nakakita ang babae ng fire extinguisher, tinanggal ang safety pin. At naghintay hanggang buksan ni Yung Sok ang pinto. Ngunit sa kasamaang palad, naisip ng Yung Sok sa nakaraan ng isang tusong plano, inilagay niya ang bata sa harap ng pinto at tinawag ang kanyang ina, pinipilit itong lumabas. Inatake ni Yung Sok ang ina ni Soyeon gamit ang kutsilyo, habang ang mas matandang bersyon ni Soyeon ay papalapit na upang makapasok sa silid. Bago pa masaksak ni Yung Sok ang ina ni Soyeon sa nakaraan, nahawakan nito ang kutsilyo at nakipagbuno sa kanya.
Nakita ng Soyeon mula sa hinaharap ang dugong kumakalat sa mga dingding habang tuluyang pumapasok si Young-sok sa silid. Gayunpaman, nasalag ng ina ni Soyeon si Young-sok sa nakaraan bago nito masaktan ang bata at silang dalawa ay nahulog mula sa rehas. Biglang naglaho ang mas matandang bersyon ni Young-sok sa hinaharap at natagpuan ni Soyeon ang kanyang sarili na mag-isa sa isang abandonadong bahay. Makalipas ang ilang sandali, tumakbo si Soyeon patungo sa sementeryo. Sa paniniwalang patay na rin ang kanyang ina. Ngunit laking gulat niya nang lumitaw rin doon ang kanyang ina, nakangiti at tinatanong siya kung bakit siya umiiyak. Masayang-masaya si Soyeon na buhay pa ang kanyang ina at doon niya napagtanto na kahanga-hanga pala talaga ang kanyang ina. Para sa akin, ang The Call ay isang matalinong psychological thriller na hindi umaasa sa puro jump scare, kundi sa tensyon at mind games. Malakas ang performances ng dalawang bida. At habang tumatagal ang pelikula, lalo itong nagiging unpredictable. Hindi ito simpleng time travel story, isa itong madilim na paalala na may kapalit ang pakikialam sa nakaraan. Nakakakaba, nakakagulat, at siguradong mapapaisip ka hanggang dulo. At ayan ang ating recap ng The Call, isang pelikulang patunay na hindi lahat ng koneksyon ay dapat sagutin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-comment ang opinion mo, at mag-subscribe sa Real Asia Talk para sa mas marami pang Asian movie recaps at thrillers.